palad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bukas palad po nating tinatanggap at sinasalo ang bawat isa sa maluwalhati nating pag-uwi sa dambana ng Nazareno. Kahit gabi na, nakarating pa rin tayo. Bilang isang sambayanang Kristiyano, mga kadiboto, sama-sama po nating ipinagdarasal ang isa't isa at ang mga mahal natin sa buhay. Ang mga pagbasa po natin ngayong araw ng Biyernes ay matibay na paalala sa kahalagahan ng paghahangad ng tama. Na kung tayo po ay maghahangad din lamang, mabuti po kung hahangarin natin ang tama. At dito natin i-focus ang ating panahon at enerhiya. Dahil lahat namang iba pa ay pawang bula lamang. Lumilipas, natutunaw, naglalaho. Ang sabi po ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ang pagliligtas po kasi ng kanyang buhay ay pagsasalba sa sarili. Nagagawa po ito ng iba at the expense ng iba. Ayun merong gustong mabuhay at merong nabubuhay, pero kailangang may mamatay. Para tuloy, napakahirap sabihin kanina habang binabasa ni Mark ang unang pagbasa. Sabi niya, ang salita ng Diyos. Parang napakahirap sabihin ang salita ng Diyos pagkatapos mong basahin yung natitisod na, yung mga nagkamatay doon sa karsada. May mga tabak na binabanggit, duguan, napakagrim, napakadilim. Paano mo sasabing salita ng Diyos?
pag ganun, ano. Pero yun ang binasa natin. Propeta ang nagsulat. Ngayon mga kapatid, samantalang ang pag-aalay ng buhay naman, kaiba naman doon sa nabanggit nating una na pagsasalba ng sarili. Yun pong pag-aalay ng buhay sa mahal na pong Jesus Nazareno ay nangangahulugan ng paghahandog ng sarili para sa iba. Ibig sabihin, ang movement po ay palabas. Mula sa sarili, papunta sa iba. Hindi paloob na mula sa iba, papunta sa sarili. At ito ho ang mainam hangarin bilang mga deboto. Ang malikhain at life-giving na pag-uukol ng ating buhay, oras, at mga tinatangkilik para sa iba. Unahin ang kapakanan ng iba. Kahit tayo man ay nangangailangan din. Ito ho yung makakristyanong pamamaraan. Kasi yung pagbibigay natin sa iba ng ating time, ng ating energy, ng ating talento, ay para rin po sa Kanya, sa mahal na pong Jesus Nazareno. Siya na nagsabing ang ginagawa ninyo sa pinakamaliliit sa mga ito ay ginagawa ninyo sa akin. Kaya naaabot po natin ang rurok o yung peak ng ating debosyon pag ginagawa na natin ito ng buong laya. Ibig sabihin, wala nang nagho-hold back sa atin. Hindi na tayo nagdadalawang isip. Hindi na tayo nagkikibit balikat o nag-uurong sulong. Pag buong laya na natin itong ginagawa, napalalaya din tayo nito sa mga umaalipin sa atin. Malapit na magkaugnay po mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal pabalik sa Diyos. Kasi ang Diyos po ang unang nagmahal. Ang ating pagmamahal sa Kanya ay pagsusukli lamang ng nararapat na una niyang ibinibigay sa atin. So yun pong pagmamahal sa Diyos, pabalik, at ang kalayaan natin ay malapit na magkaugnay. Dahil ganun ding malapit na magkaugnay ang pag-ibig at katotohanan. Ayun ano, kung tayo'y umiibig, pero niloloko lamang natin ang ating iniibig, hindi po iyon makatotohanan. So, ang pag-ibig at katotohanan magkaugnay. Sa madaling salita, kasinungalingan ang umibig ng niloloko mo lamang siya. At pag sinasabi mong totoo ang iyong pag-ibig, pero hindi ka naman talaga tunay na umiibig, ay di isa ring malaking kabulaanan. Huwag po nating tanggapin, mga kapatid, anumang claim sa katotohanan kung walang nababakas na pagmamahal. Huwag nating tanggapin anumang claim sa katotohanan kung walang nababakas na pagmamahal. Kung paano rin namang hindi natin dapat tanggapin ang mistulang pagmamahal kung hindi kinakikitaan ng katotohanan. Magkasama po ito lagi. Pag kulang ng isa, nagiging mapanirang kasinungalingan lamang. Sa madaling sabi, ang pagmamahal po sa Nazareno, mga kabideboto, ay may kalakip na pagdurusa. Ang pagmamahal sa Nazareno, mga kadeboto, ay may kalakip na pagdurusa. Sino mang totoong nagmamahal ay hindi tumitigil magmahal sa harapan ng krus, kundi tinatanggap
ang pakikipag-isa ng kanyang sarili sa krus ng Nazareno at sa mga krus ng kanyang mga mahal sa buhay. Ano pong ibig sabihin noon? Na-authenticate, mga kapatid, o nagiging genuine ang ating pagmamahal kapag sinuong natin ng harapan, ng mukhaan, ang nakikita nating napipintong pagdurusa, kabuntot ng ating pagmamahal. Baka peke ang ating debosyon kapag hindi na komportable, dusa ako dito, sakripisyo itong malaki, hindi ko ito kakayanin, tama na. Hanggang dito lang ako. Okay. Mga kapatid, ang katotohanan ito nawa, ang siyang bumalot sa ating buong buhay at magtulak sa atin para sa malayang pagsasakripisyo. Sa huli, ang buhay na mensahe po sa atin ng krus ay mensahe ng pag-ibig. Mananatili iyang imahe lamang kung hindi tayo na itutulak nito para umibig at magmahal ng wagas. Ginagawa po nitong makabuluhan o fruitful at may purpose ang suffering. At pinalalalim naman ng suffering ang pagmamahal. Kaya, kung hindi ka pa nakakaranas ng suffering, ang tanong ko sa iyo, kapatid, nagmahal ka na ba ng tunay? Bakit flawless ka? Bakit wala kang wounds? Wasn't there anyone worth loving? Wasn't there anything worth fighting for? Wasn't there anything worth dying for? Mapapasan po natin ang ating krus. Pag nag-umpisa na po tayong maniwala sa resurrection, mga kapatid. Pag hindi po tayo nagpapalaganap ng sama ng loob, mag-uumpisa na nating mapasan ang ating krus. Pag natatanggap na natin ang katotohanan ng paghihintay, mapapasan na natin ang ating krus. Pagka komportable na tayo sa incompleteness, kulang naman talaga. Kailan may hindi masasatisfy ang ating longing for something more. Pagka tayo ay at home na, doon sa pagiging hungkag o bakante ng ating kalooban, mayroong emptiness lagi sa ating puso na nagtutulak para sa atin hanapin ang Diyos. When we come to terms with that emptiness, then we can carry our crosses. At pagka natanggap na rin natin yung ating imperfections, pag natatanggap na rin natin na ang tugon ng Diyos sa ating mga dalangin, kung minsan ay ang hindi natin ine-expect. At paghanda na po tayong mabuhay sa paniniwalang walang imposible sa Diyos. Ang Diyos po ay higit pang dakila sa kung ano man ang pwede nating ma-imagine tungkol sa Kanya at tungkol sa pwede niyang magawa sa atin. Higit pa siyang dakila sa maaabot ng ating kaisipan. At dahil dito, mga kapatid, hindi natin sinusuklian ang pain ng pain. Hindi natin isinasauli ang suffering ng mas matinding suffering. Ang ginagawa natin, mga kapatid, pinababara natin yung nararanasan nating suffering hanggang sa ma-dissipate yun.
Matutunaw din yan, parang bula. Katulad ng Mama Mary, she pondered everything in her heart. Dahil ulit dito mga kapatid, hindi rin natin sinusukuan. Kanina hindi natin sinusuklian. Ngayon naman, hindi natin sinusukuan ang suffering at ang pain. Hindi tayo bumibitiw sa pag-asang sinasamahan tayo ng Ama sa ating pagdurusa. Kung paanong sinamahan niya ang kanyang anak sa krus. Hindi po niya inalis ang pagdurusa ng kanyang anak sa krus, kundi sinamahan po niya siya. Ito po ang matibay nating pinanghahawakan bilang mga deboto. At dahil hindi naman po natin matatakasan ang ating krus, at kung hindi nga niya ito inalis sa kanyang anak, hindi rin niya ito aalisin sa atin, ang pinakamabuti pong pwede nating gawin ay ang katulad ng kanyang ginawa. Tinanggap po niya ang kanyang krus. Niyakap ng buong buo at nagtiwalang magbabago at mababago rin ang lahat. Ang pagtanggap po natin ng banal na Eucharistia, minamahal kong mga kapatid, ay konkretong pakikisa sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno sa kung anuman ang mga pinapasa natin sa buhay. Sa muli niyang pagkabuhay, nagiging bearable ang pagpapasa natin sa sarili-sarili nating mga krus. Kaya sa Kanya po tayo pumupunta tuwing Biyernes o araw-araw para sa karamihan at para sa iba pa, oras-oras. Lumalapit tayo sa Kanya palagi. Ipinababahala ang ating mga pasan-pasan. Isinasauli ang ating mga pinagdaraanan. Mahal na poong Jesus Nazareno, nasa inyo po ang aming buhay.